Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Halina't ialay ang pinakamataas na panalangin, ang banal na misa. Pinakamataas na paraan ng papuri at pasalamat. At pinakaangkop na paraan upang humingi tayo ng biyaya. Pagdasal din natin ang mga taong pinangakuan natin ng panalangin. May mabigat na karamdaman, may mabigat na dalahin sa buhay. Sama-sama tayo, isang bayan ng Diyos, maganda ng kalooban. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayon magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itatawag nila sa kalungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit
walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan, ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang naliligid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yaon, pinalapit na Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig nino man na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita, sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan nakapag-bless ako ng bahay. Maliit lang yung lote, kaya ang ginawa nung may-ari, 4 na palapag ang bahay. I-picture nyo, 4 na palapag. Kaya't ako'y nag-bless mula sa ibaba, patungo sa taas, at sa itaas kami nagtapos ng pagdarasal. Pag nasa itaas ka nga naman, ang sarap tumingin sa paligid. Iba, pagka mataas. At ang sabi pa noong anak, Father, kami po ang may pinakamataas na bahay dito sa aming lugar. Pero, yun po, itinuro yung isa, plano din pong magpataas ng bahay. May kanya nga namang ganda pag nasa taas. Pero, napakalaking panganib kapag ang habol mo ay sa iyong kagustuhang ang bahay ay maging mataas, huwag namang mangyari
na sa iyong buhay, ikay maging mapagmataas. Yun ang tukso. Kapag ikaw ay nasa taas, sa anumang kadahilanan, ang loob mo tutuksuhin na maging mapagmataas. Yan ang kwento dito sa unang pagbasa. Inaanyayahan ko kayong sariwain uli ang inyong napakinggan. Ang mga tao, sabi nila, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na abot sa langit. Taas noon. Ito ang dahilan upang matanyag tayo. Ang binabanggit na kwento rito, yung sikat na istorya ng Tore ng Babel. Nasa Genesis chapter 11, na ang mga tao, iisa ang wika, nagkaisa, magtayo tayo ng toreng mataas. Pero tingnan ninyo ang kanilang layunin. Mataas, abot sa langit, upang matanyag tayo. Yun na ang nakakatakot. Kapag gusto nating tayo ay tumaas sa anuman, nagiging mapagmataas. Kapag gusto nating tayo ang pinakamataas, ang laki ng tugso na maging mapagmataas. Ang istoryang ito nasa Genesis. Ito rin ang naging unang tukso sa anghel na si Lucifer. Ang ganda pa naman ng pangalan niya, Lucifer. Light bearer. At yung kanyang posisyon na yon, na light bearer, sikat yun. Naging mapagmataas siya. At ang kanyang kinauwian, ayaw kong maglingkod sa Diyos. Kaya si Lucifer bumagsak. Paulit-ulit ako, kapag tayo ay nagnanais o nakakaabot sa isang bahaging mataas, ang laki ng tukso na maging mapagmataas. Ako ay nag-elementary, mga 1970s. Uso noon sa school, nakapaskil, first honor, second honor, third honor. At kapag ikaw ay first honor, ang sarap ng feeling. At lalo tigit, pagdating ng graduation, ikaw ay tatawagin, pinakamataas. Pero sabi ko nga sa inyo, yan ang delikado. Pag ikaw ay tumataas, ang laki ng tukso na maging mapagmataas. At ikaw ay papaalalahanan ng Diyos na maging mababa sa paraang ikay gugulatin para ikaw ay pababain. Na matutunan mo na huwag maging mapagmataas. Ano ang dahilan? Pakinggan nyo. Ano man ang iyong mataas na naaabot sa lupa, huwag mong kalilimutang iniabot lang sa iyo yan ng Diyos. Lahat ng iyong naaabot na sa tingin mo ay ikaw ay umangat, trabaho, asenso, bahay, reputasyon, tungkulin, anumang mataas na iyong naaabot, yan ay iniabot lang sa iyo ng Diyos. Kaya, ang tukso na napakinggan ninyo sa unang pagbasa, napakagandang paalala. Kapag tayo ay inaabutan ng anumang pag-asenso sa buhay, huwag na iisiping
ako'y para matanyag. Ang aking pangalan ay makilala. Sa halip, sa tuwing tayo'y aabutan ng Diyos, ipakilala ang Diyos na nag-abot sa iyo nito. Dahil huwag mangyayari na tulad ng nangyari sa unang pagbasa, kapag nahulog ka sa pagiging mapagmataas, ibababa ka ng Diyos. At yun ang nakakahiya. Pero ang mahalaga, natuto kang maging mababa. Inyo ngayong alalahanin, ano na ang mga iniabot sa iyo ng Diyos sa anumang larangan? Magandang kalusugan, magandang kabuhayan, tanyag ka sa inyong lugar, mataas na tungkulin, ano man yan ang babala, manatili kang mababa sapagkat wala kang andyan sa iyong kamay na hindi iniabot lamang ng kamay ng Diyos. Kababaan ng loob ang paalala sa unang pagbasa. Ang ating modelo, walang iba kundi si Jesus. Hinubad niya ang karangalan ng pagka-Diyos upang magpakababa, upang tayo ay turuan na mamuhay sa kababaan ng loob. Kapag tayo ay inaabutan ng Diyos, mag-abot sa Diyos ng ng papuri at pasasalamat. At sa totoo, ang unang indikasyon nito ay ang pag-aabot naman sa katabi mo. Kapag ikaw ay inabutan, ang Diyos huwag kalilimutan. At ang pinakamahalagang pagtanaw ng utang ng loob sa Diyos, abutan mo ang katabi mo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo, mga kapatid, paghahain natin kalugdan ng Diyos, Ama na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin, panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos, puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ang lahat po'y magsiluhod, kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis na aming Papa, Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon naman, tayo ay time team na umawit sama natin.
Inihadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang bigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming sala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigaya ng kapayapaan, peace sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoon. Siya nag-aalis ng mga sala, mapalad, lahat natatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming buhay sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwa ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, atin pong suportahan ang patuloy na pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Naway tayo magsilbing biyaya sa kanilang parokya. Ikaapat, sa darating pong ika-23 ng buwan ng Pebrero ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na dasal sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Itaas ang inyong mga pamabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapan na ito sa pananalangin, rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At samayin niyo rin. Kayong lahat, pagpalain ng makapangyarihan at ng butihing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kasama si Maria at si Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga nagnanais po mag